Siya? Delikado siya? Bakit naman siya delikado? Bading ako kuya. Bading bakla binabae. Pero kuya, nagtataka ako dahil nakaramdam ako ng gabing yun. Pero bakit siya nandito ngayon? Kukunin ka na ba niya? Iiwan mo na ba si Papa, anak? Paano pala kung may ibang dimensyon pa pala ang mundo natin? Tapos, yung dimensyon na yon kapag binanggit ang tungkol sa atin, hindi rin sila naniniwala. Medyo magulo ang tanong ko, di ba? Parang kasing gulo kasi nito ang mga bagay na nasaksihan at napagdaanan ko noon. Magandang araw pala sa inyong lahat. Ako nga po pala si Mercy. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ano? Buntis ka, Mercy? Tulad ng sabi nitong pregnancy test, oo, buntis ako. Diyos ko naman, Day. Paano na yan ngayon? Sino tatay niyan? Ikaw? Ano? Paano ako? Hoy, nahihibang ka na ba? Paano ako magiging tatay niyan? Teka naman, wag naman ganito, Mercy. Ano wag ganito? Hoy, ginawa natin to, no? Bakla ako, Mercy. Nakikita mo naman, di ba? Pwes, hindi ka bakla nung gabing yun. Kasi naman, paano? Nalasing kasi ako nun eh. Oo nga, lasing ka nga. At hindi naman excuse yun kasi nga nabuo na eh. Ako nga lasing din. Ano ka ba naman? Ano gagawin ko dito? Palalakihin kong mag-isa. Hoy, nag-aaral pa ako ah. Hindi pwedeng ako lang ang mamumroblema nito mag-isa. Panagutan mo to, Brim. Ano? Tapos tatawagin ako ng batang yan na papa? Di kung gusto mo, mama. Sinong papa? Saka na natin problemahin yun. Basta wag mo kong iwan sa sitwasyon na to, Brim. Anong gagawin natin? Ay, kakainis ka naman. Sandali. Ano ba yan? Paano ba ako naging tatay niyan? Ano ba nangyari? Oh my God! Hindi ko naman bet yun na. Ay, naging ama pa ako. Kung hindi lang talaga ako kabado nun, matatawa ako sa kanya. Bakla po kasi si Brim. Pero dulot ng alak, naging lalaki siya sa akin nung isang gabing pareho kaming bigo sa pag-ibig. Akala ko nga, kapag bakla hindi natutokso sa babae. Tapos, biglang nangyari to sa amin ni Brim. Kaya lang din naman nangyari dahil kasalanan ko rin. Sinubukan ko kasi ang alam kong bading. Hindi ko naman inasahan na bibigay pala. Yun nga lang, kinabukasan ko ang nasira. Dahil naman doon sa problema namin, napagdesisyon na namin na umuwi sa kanila. Dahil takot akong umuwi sa amin. Ang yaman niyo pala dito sa probinsya eh. Bahay ito ng kuya ko. Kasama niya rito yung katulong at yung anak niyang ampon lang din. Yung kuya mong panganay? Isa lang yung kuya ko. At oo, panganay. Halika, pasok tayo. Ang laki talaga ng bahay oh. Tapos malapit pa sa kakahuyan. Ikaw pala yan, Sir Brim. Bakit umuwi ka kaagad? Wala na pong pasok eh. Manang Rema, si Mercy nga pala. Eto si Manang Rema. Ito yung kasama ni Kuya dito tsaka ng anak niya. Magandang araw po, Manang Rema. Magandang araw din. Halika kayo, pasok kayo sa loob. Sa ngayon wala dito si Sir Greg. Hindi naman nagsabi kung saan pupunta. Pero uuwi din yun mamaya. Yung kasama ko dito si Natalia lang. Pero nandoon sa likod bahay. Tinawag ko na rin yun at sinabing paparating ka. Pero umandar na naman yung pagka-weirdo ng bata. Alam mo na yung ibig kong sabihin. Ganun po ba? Pupuntahan ko na lang po siya mamaya. Manang, salamat po Binigay lang namin sa ginang ang mga dala namin at ito na ang nagligpit. Sinundan ko rin si Brim na pumunta sa likod bahay. At doon nadatna namin ang cute na batang babae na nakatayo lang at may ibon na nakadapo sa daliri nito. Siya? Delikado siya? Bakit naman siya delikado? Hindi mo kayang alamin? Susubukan mo? O sige, tapos sasabihin ko sa papa ko. Brim,
Sinong kausap niya? Kausap niya yung ibon. Yung ibon? Oo, yung Maya. Ayan oh, kausap niya yan palagi. O sige, balik ka mamaya ah. Lumipad ang ibon noon na nakadapo sa daliri niya. Sinundan pa niya ito ng tingin bago ito napatingin sa amin at napalapad ang ngiti nang makita si Brim. Uncle Brim! Oh, kamusta na yung pamangkin ko? Kamusta ka rito? Payapos nga. Ayos naman po ako, Uncle. Congratulations po. Ha? Kasi magkakaanak ka na. Namilog ang mga mata kong napatingin kay Brim. Si Brim naman, napatingala sa akin at ako naman ay binigyan agad siya ng mapagtanong na tingin. Wala pa kasi kaming sinabi sa bata, pero parang alam na agad nito na buntis ako. Si Brim naman, napangiwi at naiilang na sumagot. Mercy, alam niya kasi agad eh. Paano? Ewan ko nga rin. Pero Natalia, siya nga pala si Tita Mercy mo ha? Buntis po siya, di ba? Oo, pero wag mo muna sabihin sa papa mo ha. Ako na lang magsasabi sa kanya. Maraming masasamang elemento sa paligid. Ingatan mo po siya. Sabi po kasi ni Amyaw, delikado po siya dito dahil buntis siya. Ay, ang bad naman ng bibig mo. Huwag mo nang sabihin, baka mamaya mag-manifest at matakot siya. Walang mangyayari masama sa kanya, okay? Safe siya dito kasi nandito ka, di ba? Mercy, siya nga pala si Natalia, pamangkin ko. Medyo weird lang siya. Maraming babala sa buhay pero masasanay ka rin dyan. Minsan naman yung mga sinasabi niya hindi totoo yon. Ganun ba? Uncle, totoo po yung sinasabi ko, no? May regalo pala ako sa'yo, pero nasa loob ng bahay. Pero totoo po yung sinasabi ko. Mamaya na nga natin pag-usapan yan, Natalia. Hindi ka ba excited sa gift ko? Excited? O yun naman pala eh, tara na. Hinawakan niya sa kamay ang bata. Nang dumaan sila sa harap ko, sinenyasan niya akong wag ko raw pansinin ang sinabi ng bata. Pero ako naman, hindi ko maiwasang mabahala. Sumunod lang ako sa kanila papasok sa bahay at ibinigay na nga niya sa bata ang laruan na binili niya para dito. Hindi ko naman maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan si Brim na mapagmahal sa bata. Minsan talaga mas lalaki pa yung bakla sa ibang mga lalaki eh. Kahit sa kanya na yung kalamyaan, pero marunong siyang humarap sa responsibilidad. Okay na yun. Hindi naman siguro masama kung makapag-asawa ako ng bakla, di ba? Di ba, Self? Hoy, baka matunaw ako ha. Napakislot na lang ako nang mapagtanto ko na nasa harapan ko na pala siya. Napakagat na lang ako ng labi dahil sa hiya. Hapon na nang dumating ang kuya niya. Magkamukha nga sila, pero mas lalaking lalaki ang kilos nito kumpara kay Brim. Pinakilala naman ako ni Brim rito at nakilala ko rin ito sa pangalang Greg. Sa hapon na naman, magkakaharap naman kaming 5. Magkaklase kayo? Magkaiba kami ng school, kuya. Oh, at magkaibigan kayo? Nagkatinginan kami ni Brim sa tanong nito. Parang nahirapan pa siyang simulan ang paliwanag sa kuya niya. Ako naman kinakabahan at ang kuya naman niya ay sandaling sumubo at kumuha ng baso ng tubig. Buntis siya, kuya. Oh, at tumakas siya sa tatay niyan? Ako ang tatay, kuya. Ay, shower? Biglang umulan sa harapan ni Brim ang naibugang tubig ng kuya niya. Napaubo ito dulot ng pagkabigla. Si Natalia naman noon, panay lang ang subo ng pagkain. Si Manang Rema naman nagulat din. Ano? Akala ko ba bakla ka? Bakla nga. Paano ka nakabuntis? I-explain ko ba kuya? Ano? Wag na. Naging lalaki ka, parang ganon. Syempre kuya, noong time na yun nakaramdam din ako eh. Ibig sabihin, hindi ka buong bakla? Dahil sa tanong ng kapatid ay napakunot naman ang noo si Brim at napapaisip. Sa galaw at asta talaga niya, mahirap isiping makakabuntis siya. Pero yun talaga kasi ang nangyari. Nang mapatingin sa akin ng kuya niya, mabilis akong napaiwas ng tingin dulot ng hiya.
Maya-maya ay hindi ito nakapagpigil at natawa na lang. Nakabuntis ka? Akalain mo nga naman oh. Manang, ano masasabi mo dito? Siguro sir? Baklang matulis. Iyo naman, Manang. Anong iyo? Nakabuho ka oh. Paano nangyari yon? So, explain ko nga, kuya. O sige, explain mo. Kaya mo ba? Oo naman. Takpan mo yung tenga ng batang yan. Lasing po kasi kami pareho. Tapos akala niya lalaki siya. Abay, may ganon pala. Abay, may DID ka ba at nagkaroon ka ng 2 katauhan? Isang naligaw na landas tapos isa sa tunay. Bading ako, kuya. Bading bakla, binabae. Pero kuya, nagtataka ako dahil nakaramdam ako nung gabing yun. Active na active talaga ako nun. At maharot din kasi tong babaeng to kaya ayun, nakabuo. Ano po ba yung nabuo? Ha? Wala yun. Wag mo nang pansinin ang mga sinasabi namin nati. Kumain ka na lang dyan. Laruan ng uncle mo yun, Natalia. Naiwan sa boarding house niya. Wag na tayo mag-usap. Itigil natin to. Masyado ka kasing curious, kuya Kaya ayan tuloy, humaba. Pero, maganda balita yan para kay Papa. Ay nako, baka bigla na lang akong tanggapin nun. Basta, iwan ko muna dito si Mercy habang nag-aaral ako. Tapos kapag nanganak na siya, saka na siya magpatuloy ng pag-aaral niya. Ayos lang ba yun, brother ko? O sige, ang importante, hindi ka sira ulo. Pinanagutan mo ang dapat panagutan kahit lalamya-lamya ka. Basta ako sobrang proud na proud ako dito. Hindi ka kasi tumataka sa responsibilidad, Sir Brim. Napakasaya ko talaga. Maswerte talaga itong si Mercy. Hindi ba, Iha? Opo, maraming salamat po pala ha. Hindi kayo kontra sa sitwasyon namin. Pagkatapos naming maghapunan, kanya-kanya naman kaming pahinga sa aming mga kwarto. Naging maayos naman ang usapan kanina. Suportado naman ang kuya ni Brim sa naging pasya namin. Dito tayo matutulog pareho? Oo, hindi mo ba bet? Hoy, hindi ko bahay to no. Wala akong karapatang mag-demand. Pero ikaw ba? Komportable ka ba dito? Mag-iinarti pa ba ako? Kinaya nga kita nung gabing yun Di sige, tabi na lang tayo matulog. Doon ako sa gilid. Malikot kasi ako Baka mahulog ako dito. O sige, bahala ka. Mag-half bath lang muna ako Ang lagkit ko na kasi. Nang pumasok siya sa banyo, nakarinig ako ng angil ng aso sa labas. Nasa 2nd floor kami kaya medyo mataas ang kinaroroonan ng kwarto namin. Jealousy ang bintana nila. Binuksan ko ito at sumilip sa labas. Nakita ko ang aso nila Brim at parang binibisita ito ng itim na aso rin. Sinara ko ang bintana dahil aso lang naman yon. Pero habang sinasara ko, may namataan ako bigla. Nawala kasi bigla ang aso at talagang naaktuhan ko ang paglalaho nun. Binuksan ko ulit ang bintana at sumilip sa labas. Sa pagkakataong yon, lumakas ang tahol ng aso at ang kalaban nito ay isang malaking ahas na. Pumulupot ito sa aso. Hala yung aso! Papatayin yung ahas! Brim! Brim yung aso nyo! Ano? Yung aso nyo! Pinupuluputan ng malaking ahas! Baka mapatay yun! Sa loob ng kulungan? Ano sa kulungan? Hindi! Dito lang banda sa likod Nako! Isara mo nga muna yung bintana. Huwag mo nang panoorin. Hindi totoo yan nakikita mo. Ito naman si Mercy nasa banyo pa ako. Ano ba pinagsasasabi mong hindi totoo? Ay! Diyos ko pong bata ka! Napatalon ako dahil biglang pagtingin ko sa pintuan ng banyo. Naramdaman ko agad si Natalia sa likuran ko. Napaharap ako sa kanya sa sobrang pagkabigla. Diyos ko naman, Natalia, ikaw lang pala. Paano ka nakapasok na hindi ko nararamdaman? Kapag ganitong oras, huwag ka pong sumilip sa bintana. Buntis ka po at dapat mag-ingat ka. Mercy, isara mo na yung bintana. Oo, sinara ko na. Huwag mo nang bubuksan ulit yun Natalia, bakit ba kailangan kong mag-ingat? Delikado ba dito sa lugar nyo? Nasundan po kasi kayo, sabi ni Amyaw. Kaya mag-ingat ka po. Nakamasid lang siya sa'yo. Aha? Huwag mo na pong bubuksan yung bintana,
Yung aso niyo pala sa labas. Baka mapatay ng ahas yun. Hindi po totoo yun. Ilusyon lang po yung nakita mo. Kapag lumabas ka kasi at naawa ka sa aso, sa ganung paraan makukuha ka po niya. Kaya mag-ingat ka po. Pero teka, nalilito kasi ako sa mga sinasabi mo eh. Ano bang sinasabi mong nasundan kami? Sa karinderya po nakinainay nyo. Doon ka niya nakita. Pero ang aswang na to matalino at saka makapangyarihan. Kaya niyang mag-iba-iba ng anyo para linlangin ka at lahat ng mga kalaban niya. Kaya kapag nakikipagsalamuha ka dito, mag-ingat ka. Baka kasi isa sa mga yon siya pala. Huwag mo na pong bubuksan yung bintana, ha? Nang lumabas ang bata mula sa kwarto namin, hinintay ko na lang din na lumabas si Brim. Oh, parang narinig ko yung boses ni Natalia. Pumasok pa siya dito? May nakakita daw sa atin sa karinderya? Nakakita? Sino? Tsaka bakit naman? Hindi ko nga rin alam. Aswang daw eh. Hindi naman kasi masyadong specific yung sinasabi niya kaya medyo hindi ko nagigits. Pero ang sabi kasi niya nasundan daw tayo. At ang dahilan daw nun buntis ako. Sa karinderya daw ako nakita nung sumunod sa atin eh. Napansin kong kumunot ang noo niya. Napakurot pa siya sa bibig na parang inaalala ang mga nakasama namin sa karinderya. Siya kaya yon? Nakasunod siya sa atin? Sino? May naaalala ka? Oo, parang isang lola yun eh. Nakita ko lang siya na nakatingin sa atin. Pero pulubi yun at hindi yung customer sa karinderya. Yung mga nakasama natin sa karinderya, parang wala naman pakialaman yung iba dun eh. Yung lola lang talagang yun. Brim, hindi kaya totoo yung sinasabi ni Natalia na delikado talaga ako? Ay nako, grabe talaga yung batang yung magsalita. Nakakatakot. Pero alam mo, madalas sa sinasabi nun totoo. Sabi mo kanina hindi totoo. Eh syempre eme ko lang yun. Ganito na lang. Bukas magpapagawa tayo kay kuya ng anting-anting. Anting-anting? Oo, para protection mo. Basta marunong nun si kuya. Teka, gawain ng albularyo yun ah. Ah, yung lolo kasi namin ganon. Nagmana dun yung kuya mo? Hindi, wala pang may nagmana. Namimili pa lang ang gabay. Paano kung ikaw ang mapili? Ay nako, Diyos ko naman. Ayoko, no way. Ang hirap kaya maging ganun, no? Mag-oorasyon ka na parang kitikite. Sasabihin mo, ariba, ariba, ariba. Alam mo bagay sa'yo. Che, napakabad mo talaga. Maglinis ka lang nga ng katawan mo dun at matulog na tayo. Oh, sige na. Maglilinis na ako ng katawan. Lagot ka sa akin mamaya, ha? Ay, Diyos ko po, Oyster. Lumayo ka sa akin. Kot talaga? Maayos naman ang naging tulog ko sa unang gabi roon. Pero kinabukasan, tulad ng sabi ni Bri, may nagpagawa ito ng proteksyon sa kanyang kapatid. Pulseras yon na may mga balang nakakabit pero maliliit lang. O ayan, huwag mo iwala yan. Sa ganyang paraan, hindi ka madaling mabibiktima ng aswang. Pero kung gusto ka po talaga niyang makuha, gagawa siya ng paraan para makuha ka sa sarili niyang pamamaraan na hindi nagagamit ang mahika para saktan ka. Gilangin ka po niya na hindi mo namamalayan, kaya mag-ingat ka po. Kapag ganun, walang magagawa ang bagay na to? Protection lang po kasi yan para maharangan ng itim na mahika na saktan ka. Halimbawa, kung gusto niyang pasakitin ang tiyan mo, yung ulo mo, o pahinain yung katawan mo, hindi niya magagawa yun kung hindi ka niya nahawakan. Pero gagamitin niya yung mga mata mo para linlangin ka niya. Kaya mag-ingat ka po sa pakikipagkaibigan, Tita Mercy. Nako, mukhang hindi pa ako makakaalis nito ah. Matagal pa naman ang klase ah. Dito ka muna. Huwag mong iwan si Mercy. Malungkot kong tiningnan si Brim. Wala pa namang pasok pero gusto na niyang umalis. Kung sa bagay, naiintindihan ko naman siya. Hindi ko lang maiwasang maging malungkot. Pagkatapos ang usaping yon, umalis ulit si Kuya Greg. Naiwan naman si Natalia kasama namin. Kung ang ibang bata, makikipagkaibigan ito sa labas. Lalo na't marami namang bata sa lugar. Medyo malayo-layo lang ng konti ang bahay na yon sa bahay ng iba. Pero sa edad ni Natalia, wala itong pakialam sa distansya ng bahay para lang makipaglaro. Pero mas lagi nitong kasama ang alagang Maya.
Ganyan talaga yung si Natalia. Laging kausap ang imo na yan. Mukhang nagkakaintindihan naman sila. Normal na lang po ba yan para sa inyo? Yang ginagawa niya. Opo. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit parang nagkakaintindihan sila? Ang totoo niyan nagtataka rin ako. Pero wala namang sagot na makukuha. Hindi naman kasi lahat ng mga tanong nasasagot ng batang yan. Ang nakakatakot lang dyan kasi minsan, nahuhulaan niyang may mamamatay. Po? Oo, pero huwag kang maingay. Basta kung ano ang sinasabi niya sa'yo, sundin mo na lang. Grabe, nakaka-nervyos naman. Bakit? Natatakot ka ba? Nakakatakot po kasi siya eh. Sabi po ni Brim, ampon niya ng kuya niya. Oo, pero mabait naman at mahal naman ni Sir Greg. Nakakatulong rin lalo na kapag nasa panganib tayo. Alam niya agad yun. Mercy, maligo ka na doon. Bakit? Siyempre, para magpalista sa health center. Para sa monthly check-up mo. Oo nga pala no. Pero maliit pa lang naman to eh. Hoy, sa ating dalawa sino yung tunay na babae? Ano yun? Mas magaling pa ako sa'yo? Oh, ba't ka nagagalit? Siyempre first time ko to no, kaya hindi ko pa alam. Kaya nga makinig ka na lang sa may alam. Dinutdut niya ang sintido niya para sabihing may alam nga siya. Tumaas ang kilay ko, pero maya-maya ay natawa na rin. Pati si Manang ang laki ng ngiti. Naligo na lang din ako. Nag-ayos ako ng sarili at sumunod naman siya. Hinintay ko lang siya sa baba at pagkatapos ng ilang minuto, bumaba na rin siya. Napako lang ang paningin ko sa kanya habang pababa siya ng hagdan dahil nakabihis lalaki siya. Lalaking lalaki talaga. Madalas kasi ang suot niya, fitted na t-shirt at jeans. Pero ngayon, naka-leather jacket, maluwag na pantalon at sapatos na panlalaki. Oh, ano yan? Ano yan? Huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Wala kang lip tint ngayon? Gusto mo magpipresenta akong tatay tapos naka-lip tint ako? Naka-makeup ganon? Ay nako, sapat na yung reaction ni Manang at Kuya Greg sa pagiging tatay ko dyan, no? Ayoko nang madagdagan yon. Kaya kung kinakailangan magbisa kong lalaki para hindi ma-question, gagawin ko yon. Kaya tara let's go! Kung sa bagay, in fairness ang gwapo mo ngayon ha. My gosh, Oyster! Tigilan mo nga ako. Oo na. Sige na, sorry na. Halika na. Pagdating sa sentro, may mga buntis nang nakapila roon. Malalaki na ang tiyan ng iba. Hindi ko naman maiwasang maging proud kasi nga tisoy ang kasama ko. Sa sobrang maingat kasi ni Brim sa balat niya, lalo na sa mukha niya, sa bihis niyang lalaki niyang anyo sa pagkakataong yon, naging tisoy na lalaki siyang tingnan. Nagpalista na nga ako roon at binigyan na ako ng petsa kung kailan ako unang bibisita. Saglit lang kami roon at nakaalis din agad. Hindi ka ba nila kilala dito? Hindi. Bakit? Kaya pala walang masyadong nagulat sa pagtatransform mo. Ikaw giliw na giliw ko talaga sa akin ngayon, no? Syempre, sinong hindi magigiliw sa'yo? Kilalang kilala kita bilang bakla, tapos ngayon, ang pogi-pogi mo. Ay, nako. Baka mamaya pinaglihian mo ko Ang saklap niyan. Ayaw mo nun? Magiging kamukha mo yung anak mo? Ganon daw yun kapag pinaglilihian ka ng asawa mo. Magiging kamukha mo yung anak mo. At agree na agree ako dyan kung magiging kamukha mo yung anak mo. Hindi na masama yun Gwapo ka, hot. Anong hot naman ng pinagsasabi mo? Tigilan mo nga ako, Mercy. Nakakauhaw kang kausap. Che, makabili na nga lang ng soft drinks. Natawa na lang ako dahil halatang hindi siya komportable. Tumakbo lang siya papuntang tindahan at agad na kumatok para bumili. Ang lakas pa ng pagkasabi niyang pabili. May buntis ring naroon at malaki na ang tiyan nito. Napangiti naman siya sa akin at ngumiti rin naman ako. Nakita kita sa sentro kanina. Buntis ka ba? Oo. Hindi kita napansin kanina. Ang dami niyo kasi. Hindi pa halata ang tiyan mo Ilang buwan na yan? Nagdadalawa pa lang. Ikaw, malaki na yan 7 buwan. Medyo malayo-layo pa. Mabigat ba? Sakto lang. Pero oo, hindi maiiwasang mahirap minsan. Ganun talaga. First baby mo ba? Oo, first baby ko. Siya ba yung asawa mo?
Tinuro niya si Brim at napatingin naman ako dito. Saktong may hawak na itong soft drinks at juice. Oo, siya nga. Gwapo ah. Oo naman, gwapo talaga yan. Oh, juice mo, Mercy. Gusto ko rin yung ganyan, yung soft drinks. Paano gagawin bawal ka nito? Ito na lang. Tsaka umuwi na tayo. Mauna na pala kami Ako nga pala si Mercy. Ako naman si Alodia. Mag-ingat kayo ah. Pero malapit lang ba yung bahay nyo dito? Yung malaking bahay sa dulo. Ah, talaga? Malapit lang yung amin dun. Gusto mo sabay ka sa akin maglakad-lakad tuwing umaga? Maliit pa yung tiyan niya. Saka na siguro kapag malaki-laki na. Hoy, ang sungit nito. Hoy, maliit pa yung tiyan mo. Maselan pa yan. Ano ka ba? Halika na. Hinila niya ako kaya kinawayan ko na lang si Alodia. Nang makalayo na kami, hinablot ko ang kamay ko. Bakit ka ba ganyan? Anong ganyan? Ang sungit mo sa buntis. Paano kasi tinawag niya akong gwapo? Hindi ba dapat maganda? Ano ba kasing inaasahan mo sa iisipin nila? Kung ganyan yung bihis mo. Kilos babae pa rin naman ako Hoy, hindi halata te. Kilos lalaki ka. Hoy, kumikendig pa nga ako kanina. Hindi nga, kilos lalaki ka nga, promise. Di kilos lalaki. Pero wag mo lang ulitin yun Bawal ka muna makipag-usap sa kung kani-kanino. Grabe ka naman, imposible namang aswang yun. Buntis yun, no? Pwede naman yun Paano? Kapag kumain siya ng tao, nakakain din yung anak niya sa loob. Kadiri naman nun. Malay natin, siguro ganun nga. Di ba, Kadiri? Kadiri ka kasing mag-isip. Habang naglalakad ay dinadamdam naman namin ang preskong simoy ng hangin. Magtatanghali na yon, pero hindi naman ganun kainit ang panahon. Alam mo, ang bilis mong mag-isip ng mga dapat gawin tungkol sa pagbubuntis. Buti ka pa. Nagtatanong kasi ako kay Manang Rema. Napatingin ako sa kanya. Seryoso kasi ang pagkasabi niya. Hindi ko naman maiwasang mapangiti at napapasabi na naman sa isipan na kahit hindi siya straight na lalaki, nagiging mindful naman siya sa obligasyon niya. Salamat ha. Salamat saan? Dahil hindi mo ko tinakasan. Ano ka ba? May problema lang ako sa kasarian, no? Pero hindi ako siraulo, Mercy. Tsaka ano naman ngayon kung may asawa at anak ako, di ba? Swerte kong bakla kasi, hindi ako mamamatay na walang sariling pamilya. Meron na akong kayo Alam mo, ang swerte ko talaga. Maya-maya naman sa kalagitnaan ng aming paglalakad habang nag-uusap, may nakasalubong kaming matandang lalaki na uugod-ugod na rin. Hinawakan ni Brim ang kamay ko at nilipat ako sa kaliwa niya para kapag dumaan ang matanda, hindi siya makakalapit sa akin. Sa iyo ba ang pitaka na yon? Pitaka po? Wallet daw. Oo, alam ko yun, Mercy. Sabay rin kaming lumingon noon at nasa di kalayuan nga lang ang wallet niya. Binalikan nga niya yon pero hila-hila naman niya ako. Kumunot naman ang noo ko kasi nga parang napapraning siya. Bakit mo naman ako hinila? Naniniguro lang ako. Di ba nga may proteksyon naman ako? Kahit na. Basta makinig ka na lang sa akin at huwag ka nang tumutol. Huminga na lang ako ng malalim. Nang makuha niya ang wallet, agad niyang ibinulsa ito at nagpasalamat sa matanda. Manong, maraming salamat po Walang anuman. Bago ba kayo rito? Hindi po, kakauwi ko lang. Kapatid ko po si Greg. Si Greg. Ikaw pala yata yung bunsong kapatid niya. Opo, ako nga po. At siya yung asawa mo? Oho, siya po si Mercy. Magandang araw po. Ako naman si Claudio. Mukhang hindi mo ako nakilala pero dito na rin ako tumanda. Medyo naalala ko nga po kayo Manong, mauna na po kami Maraming salamat po. Hindi talaga binitiwan ni Brim ang kamay ko hanggang sa nakauwi kami sa bahay. Naglakad lang din naman kami dahil kaya namang lakarin mula bahay papuntang health center. Grabe ka naman kanina. Ang praning mo. Abay, syempre naman. Kapag matanda na hindi natin kilala, dapat nag-iingat talaga tayo, no? Naninigurado lang ako. Paano kung hindi naman ganun yung matanda?
Kung di nga dahil sa kanya, hindi mo siguro napansin yung wallet mo. Okay na yun. Kesa naman na may something talaga siya tapos in-appreciate natin yung kabaitan niya. Baka mamaya madali ka pa dyan. Nandito na pala kayo. Ano palang gusto niyong kainin? Naku manang, kayo na pong bahala. Si Natalia po ba nasaan? Nasa likod lang ng bahay. Kausap na naman yung ibon niya. Alam mo naman yun. Ano kayong pinag-uusapan nila ng ibon niya, no? Mauna ka na nga magbihis, Brim. Puntahan ko lang si Natalia doon. O sige. Umakyat siya sa taas. Ako naman ay umikot sa likuran at nakaupo nga ang bata roon. Ang ibon naman nakadapo lang sa dapuan nito na tila sinadya lang talagang gawin. Wala bang paraan para malaman kung sino siya? Kasi ang hirap kapag hindi natin malaman kung sino siya. May engkanto na nagpoprotekta pag ganun? Di malakas pala siya. Pinakinggan ko lang sandali ang bata. Maya-maya ay napatingin sa akin ang ibon niya na parang tao lang na may napansin. Umalis agad ito na naging dahilan naman ng paglingon ni Natalia sa akin. Pasensya ka na, Natalia. Naiistorbo yata kita. Pwede po bang pahawak sa kamay mo? Oo ba, sige ba. Ito. Inabot ko sa kanya ang kamay ko. Nakita ko siyang pumikit at parang may pinapakiramdaman. Anong ginagawa mo? May naramdaman akong mabigat ang presensya sa'yo. Mabigat na presensya? Sino-sino po yung mga nakausap nyo? Marami. Sa health center, may buntis, tindera sa tindahan, tsaka yung matanda na nakasalubong namin. At tsaka marami pa. Marami kaming nakausap eh. Isa sa kanila ay siya. Mag-ingat ka po. Hindi kanya madadaig pero gagawa siya ng paraan para mauto ka. Nakakatakot naman yung sinasabi mo. Hindi po ako nagbibiro. Totoo ang mga sinasabi ko. Lahat yun. Mag-ingat ka po. Sobrang interesado siya sa'yo. Sa tuwing kaharap ko talaga ang batang yon, wala akong ibang nararamdaman kundi kaba. Sinabi ko kay Brim ang sinabi niya. Pati tuloy ito ng problema. Sa tingin mo, Mercy, huminto na kaya ako sa pag-aaral? Ang hirap naman kapag malaki na yung tiyan mo tapos nag-aaral ako habang may bantang ganito sa'yo dito. Kaya mo bang isakripisyo yung pag-aaral mo? Abay, oo naman. Ano ka ba? Delikado kaya. Pero Mercy, paano kung sa inyo ka na lang kaya? Baliw, mabigat ang kamay ng papa ko, no? Si ate nga nung nabuntis, sinuntok pa niya sa tiyan. Ayokong maranasan yun. Ay, grabe naman yan. Sinuntok talaga sa tiyan? Buti hindi nakunan yung ate mo. Hindi naman, okay naman yung baby. Pero kahit na, buntis pa rin siya. Hindi dapat sinusuntok sa tiyan. Paano kung matsambahan yung baby, di ba? Ay, wag na lang pala. Kakatakot naman pala yung pudra mo. Paano pa kaya kapag nalaman niyang lalambot-lambot ang tatay ng apo niya? Di lalong lagot ka sa kanya. Kaya nga ayokong umuwi. Pero malalaman nilang hindi ka na nag-aaral. Haharapin ko sila kapag nanganak na ako. Kahit suntukin pa ako sa tiyan, at least nailabas ko na yung bata. Matindi kaya ang paghihirap ni ate nun kay papa. Kahihiyan kasi yun sa pamilya namin eh. Yan ang mahirap kapag mulat sa pagiging tradisyonal ang pag-ugali ng pamilya eh. Hihigpitan yung anak, tapos sa huling henerasyon hirap na gampanan ng pagiging tradisyonal ng pamilya. Kaya sinasaktan na lang, ganun. Ay nako, ano ba yan? Ang hindi lang nila alam, iba na yung mindset ng new generation ngayon. Correct ka dyan. Napag-iwanan na ng panahon. Ganun din yung parents ko, no? Traditional din ang gusto. Kaso si kuya, nagkaroon ng anak na hindi galing sa kanya. Tapos ako natuklasan na bakla. Kasalanan kasi talaga ng kurtina na yun eh. Ginawa ko kasing gown kaya ayun, nahuli ako. Baliw ka talaga? Ano, napalo ka? Aba, oo. Pinalo ako ng sinturon. Tapos, sinabi pa ng papa ko na walang bakla sa pamilya ko. Tapos ako kahit na umiiyak, sinagot ko rin. Sabi ko, pues, ngayon meron na. Napuno naman ng tawanan namin ang buong paligid. Sa kabila ng pagkapraning na nararamdaman ko sa lugar na yon, masaya pa rin ako dahil kasama ko si Brim. Sa pagkakalog niya kasi minsan, malabong maging malungkot ang araw mo.
kahit na may patong-patong ka pang mabibigat na problema. 1 linggo ang nakalipas noon. Dahil maliit pa lang naman ang tiyan ko, lumalabas-labas din ako. Ang sabi kasi ni Kuya Greg, ayos lang makipagkilala sa lugar. Basta wag lang sumama kung halimbawang malayo ang pupuntahan. Kompleto na siguro itong pinamili natin. Tara na Mercy, umuwi na tayo. Ako na po magdadala niyan, Manang. Wag na't mabigat ito. Ito na lang isa. Ikaw ba, wala ka bang bibilihin? Wala na po. Kung ganun, tara na sa terminal. Hindi ko alam kung malas lang kami sa araw na yon o talagang nagkataon lang. Kasi 4:00 yon ng hapon, pero walang tricycle sa paradahan. May kasalanan din kasi kami sa part na yon dahil panay din ang alis namin. Tulad ng mga may nakalimutan kaming bilhin at sakalang naalala. Pagbalik na namin, wala na namang tricycle hanggang sa inabot na kami ng dilim. Oh, hello, Brim. Aba, Oyster. Madilim na. Ano na? Uuwi ka pa ba? Oo naman, pero halos wala na kasi kaming masakyan dito. Walang tricycle. Ano? Imposible namang walang tricycle dyan. Kaya nga ang hirap mag-abang. Hoy, paradahan yan. Imposibleng wala. Kasi naman umaalis-alis kami kapag may naaalalang bilhin. Pagbalik namin laging ganun, walang tricycle, mga kakaalis lang. Napuno agad kaya bumiyahe na. Lagi kaming nahuhuli bawat balik namin. Ano ba yan? Kakaloka naman kayo. Dapat hindi kayo umalis. Sandali, nandito si Kuya. Hihiramain ko lang yung sasakyan niya. Ito naman kasi hindi nag-iingat Sinasabi na ngang hindi ka ligtas, lumabas pa. Sorry na. Hihintayin ka na lang namin dito. Hindi na kami aalis. Ano raw sabi? Nagalit ano? Medyo lang naman po. Susunduin na lang daw po tayo. Nakakahiya naman tuloy. Pero buti na yon at susunduin tayo. Oh, Mercy. Nandito ka rin pala? Alodia, ginabi ka rin Oo nga Sana nga may masakyan pa ako. Ayun na pala, tricycle. Tara na, sakay na tayo. Naku, hindi na. Susunduin kami ng asawa ko. Ganun ba? O sige, mauna na ako sa'yo Kinawayan ko lang siya at pinanood nang pumasok siya sa tricycle. Ako naman, napabuntong hininga. Kung kailan namang may susundo na sa atin, saka pa may tricycle. Oo nga Pero habang nag-aabang kay Brim, pansin ko noon na parang may nagmamasid sa amin. Pakiramdam ko kasi may nakatingin sa likuran ko, kaya lumingon ako. Pero wala akong nakitang taong nakatingin sa akin. May mga tao naman roon, pero konti lang. At may kanya-kanya namang pinagtutuunan ng pansin. Iya! Ay, aswang! Hala, ikaw pala yan, Lu. Magandang gabi, Mang Claudio. Magandang gabi rin, Rema. Pasensya ka na, Iya. Nagulat yata kita. Nako, ayos lang po. Medyo may kakaiba kasi akong nararamdaman, kaya nagulat ho ako. Nararamdaman? Masama ba pakiramdam mo? Hindi naman ho. Pakiramdam ko lang po, parang may nakatingin sa akin. Nakatingin? Kaya pala panay ang lingon mo dyan. Nako, wag mong titignan. Oo nga. Kunwari wala kang nararamdaman. At baka biglang mamataan mo siya hindi magandang maging epekto niyan sa'yo. Pero gabi na. Bakit nandito pa kayo? Nako, kanina pa kami dito. Pero wala kaming masakyan. Ngayon meron na. Tara, sabay na tayo. Naku, wag na. At may susundo na rin sa amin. Ganun ba? O sige, mauna na ako Mag-ingat kayo. Ilang minuto pa noon na paghihirap. Dumating na din si Brim. Dala ang sasakyan ng kapatid niya. Agad naman kaming sumakay at saka naman siya lumarga pa uwi. Grabe naman, kaka-stress kayo. Nagantay kayo simula 4:00 tapos hindi man lang kayo nakasakay? Panahi ang alis Pagbalik laging walang tricycle. Ayun tuloy, ginabi kayo. Walang mga ilaw yung mga streetlights dito, no? Nako. Mga bara talaga yung mga opisyal dito kaya hindi nagpapailaw ng streetlights dyan. Tipid sa kuryente. May mga ilaw naman daw sa bahay. Kakaloka yung mga yan. Grabe naman sila. Ang dilim-dilim mo. Sandali kaming nanahimik.
Panay rin ang sulyap ko kay Brim dahil sa husay niya rin sa pagmamaneho. Hindi ko pa kasi alam noon na marunong siya. Ngunit habang nagmamaneho siya, nang makarating kami sa daan na walang masyadong mga bahay, bigla siyang napahinto at napasigaw. Ay! Ano ba yan? Ano yun? Bakit? Ano ba nangyari? May tumawid na bata eh. Nakita niyo ba? Bata? Oo nga, bata. Naku, nabangga ko pa yata. Sandali, tignan mo nga. Hoy, wala akong nakitang bata. Hindi pwedeng makabangga ka ng bata, no? Wala din naman akong nakitang bata. Unang bumaba noon si Brim. Sumunod naman si Manang Rema at sumunod naman ako. Pumunta kami sa harap, sumilip sa ilalim ng sasakyan. Pero wala kaming nakita. Wala naman eh. Nasaan kaya yun? Baka naman na malikmata ka lang, Brim. Siguro nga. Tara na, balik na tayo. May ilang taon na ba kasi yung batang nakita mo? Ewan, mga siguro 6 or 7? Baka nga namalikmata ka lang. Tara na. Ano yun? Kaluskos? Diyos ko po, may aso. Ang laki niya na. Oo nga po, Manang Rema. Tapos naglalaway pa. Hoy, tara na, sumakay na tayo. Ay, bilisan niyo, pumasok kayo sa sasakyan. Diyos ko po, yun na, tumatakbo na. Takbuhan kami noon papasok sa sasakyan. Pero ang aso tumalon na papunta sa akin. Nakasakay lang ako agad bago siya makarating sa gilid ng sasakyan. Mabilis namang pumasok si Manang Rema at Brim. Kumirot ang tiyan ko noon sa sobrang takot. At sigawan pa kaming tatlo nang tumalon ang aso sa harapan ng sasakyan. Brim, anong gagawin natin? Aba, hindi ko alam. Paandarin mo na lang ang sasakyan. Sandali, may asin akong binili dito. Basta umalis na tayo. Oo, sandali, ito na. Papaandari ko lang. Bilisan mo, Brim. Hindi ko na talaga siya kayang titigan. Kanino ba kasing aso to? Hindi yan kung anong aso lang. Ang laki niya nang naglalaway pa. Aswang yan. Ano? Napaandar na ni Brim ang sasakyan. Matindi ang panginginig ng mga kamay niya noon, pero kinakaya na lang niya. Nang simulan na niyang patakbuhin ang sasakyan, nasa harapan pa rin naming nakapatong ang aso. Umaangil pa ito na parang galit na galit. At bawat lakas nito ng angil, napapasigaw kami. Lalo pang bumibilis ang pagmamaneho ni Brim. Nagmamaneho siyang tumitili ng malakas. Hanggang sa maya-maya, nahulog ang aso na yon pero hinahabol pa rin kami. Diyos ko po, napakabilis niya tumakbo! Bilisan mo ba, Brim? Nandiyan na siya! Sige, pumatay ka sa sakyang aso ka, dudurugin kita. Diyos ko, hindi ko to carry. Kaya mo yan, Brim, basta huwag kang huminto! Sa sobrang bilis ng pagmamaneho ni Brim, hindi na nakasunod ang aso. May mga bahay na rin kasi sa parting yon, kaya siguro sumuko na lang ito. Ngunit hindi ibig sabihin nun, nakahinga na kami ng maluwag. Dahil ang totoo niyan, ang hirap tanggalin ng takot sa katawan. Pagdating naman sa tapat ng gate, sobrang apurado pa ng pagbusina niya. May 5 minuto pa siguro ang nakalipas nang binuksan ito ni Kuya Greg at agad niyang ipinasok ang sasakyan. Taranta siyang bumaba maging si Manang. Bumaba rin ako. Tumakbo rin si Brim sa may gate at mabilis itong isinara. Pero si Manang, binabalita ang nangyari kay Kuya Greg. Ako naman, napasandal na lang sa sasakyan. Ano? Inatake kayo ng malaking aso? Oo, sir. Nakita talaga namin. Ang laki niya tapos naglalaway. Kaya pala sinasabi ni Natalia na hindi maganda yung kutob niya. Grabe, tingin ako tubig, nauuhaw ako. Brim, nanginginig yung balakang ko. Tulong! Ha? Napano ka? Nanginginig ang ano? Ay naku po naman, Diyos ko. Baka kung napano na yan. Anong nangyayari? Humihilap yung tiyan ko! Sandali! Wag! Ikalma mo yan! Halika! Bubuhatin na lang kita! Kaya mo? Hindi ko alam, pero kakayanin ko! Ako na! Manang! Gumawa ka na maiinom niya! Gamot para dito sa hilab! Pampakapit! Opo, sir. Si Kuya Greg ang bumuhat sa akin. Sobra ang panginginig ng balakang ko noon. Natatakot ako para sa baby ko. Pero ginawa rin nila ang lahat para mawala ang ganong pakiramdam ko.
Kahit si Natalia noon, hinawakan ang tiyan ko. Nasobrahan ka lang po sa takot. Naramdaman ko rin ang mabigat na presensya sa'yo. Pero hirap itong tablan ka. Yung nararamdaman mo po, pagod at takot po. Lalo na't nagugulat ka. Kaya pala hindi pwede sa buntis sa masobrahan sa takot. Lalo na't magulat. Mabuti naman hindi ka naabot ng aswang na yon. Magiging okay naman siya, kuya, di ba? Kinakabahan ako. Ayoko talaga ng ganito pakiramdam. Nag-aalala ako sa baby ko eh. Tsaka yung kifi ko, ang sakit. Eto para kumalma siya at hindi mapano ang bata. Ipainom mo sa kanya ito. Salamat po, Manang. Mainit pa yan ha. Dahan-dahan lang. Hipan mo muna. Bakit ba kayo ginabi, Manang? Hindi ko rin alam, sir. Parang antumal talaga ng tricycle kanina. Minanipula lang po sila, Papa. Sinadyang may malimutan silang gawin kaya nagawang manipulahin ang oras nila sa pag-aabang ng tricycle. May aswang na po talaga na nakasunod sa kanila para gabihin sila sa pag-uwi. Napatingin ako kay Manang Rema. Pero inalalayan na rin kasi ako ni Brim para inumin ang gamot na pinapainom niya sa akin. Kaya napaiwas ako ng tingin at pinagtuunan ng pansin yon. Dahan-dahan ha. May ganito pala dito, sir. Sa bukid meron. Pero matagal nang tahimik ang lugar na ito sa aswang. Marami din naman buntis dito. Pero bakit si Mercy? Balit pa naman yung tiyan niya. Sabi po ni Amyaw, Papa, may tanda na po si Tita Mercy. Natandaan na po siya ng aswang kaya po siya lagi ang target. Tanda? Pero paano? At bakit? Hindi ba't may proteksyon siya? Bago po kayo nakauwi dito, yung wala pa po ang proteksyon. Natalia, iha. Itanong mo nga sa ibon mo kung malalaman ba niya kung sino ang aswang. Naitanong ko na po yan sa kanya noon pa. At ang sabi po niya, ang mahinang aswang madali niyang makilala. Pero ang malakas hindi daw po. Mahirap daw po itong kilalanin. At ang aswang na gustong kunin si Tita Mercy, malakas po. Nagbabago po siya ng anyo at nagpapanggap na kaibigan. Kaibigan? Wala pa naman akong kaibigan dito ah. Nahinto na lang ang usapan namin nang marinig ang ibon niyang lumilipad-lipad sa taas. Maya-maya ay dumapo ito sa daliri ni Natalia at tila pinakinggan ng bata ang sinasabi ng ibon. Ilang sandaling namilog sa gulat ang mata ng bata. Natalia, ano sabi niya? May buntis daw po na mapapahamak ngayong gabi. Ano? Si Mercy ba? Naku, huwag naman sana. Kuya, anong gagawin natin? Malalaman ko po mamaya sa panaginip kung sino. Sa panaginip pa? Pero... Natalia, baby, alamin mo na please. Tanungin mo yung gabay mo kung sino. Please sana, hindi si Mercy. Ayoko nito, hindi ko lang kaya. Mahirap po kasing tukuyin, Uncle. Dahil hindi pa po ako nananaginip. At isa pa po, maraming buntis po sa lugar natin. Hindi nagtagal ay gumaan-gaan ng konti ang nararamdaman ko. Hindi na rin nanginginig ang kalahating katawan ko. Pero ang takot ko nandyan pa rin. Tahimik naman ang gabi namin sa bahay. Pero hindi ko maiwasang isipin ang sinabi ni Natalia. Nalaman ko rin na gabay ang tawag nila sa ibon. Gabay raw ng bata. Panay ang balikwas ko sa paghiga. Ngunit dahil sa pagiging malikot ko sa higaan, naramdaman kong kumilos si Brim at tinapik-tapik ang balakang ko para makatulog. Mercy, natatakot ka ba? Oo, hindi ako makatulog. Baka biglang may lumusot na mahabang dila sa bubong eh. Sino kaya yung buntis na tinutukoy ni Natalia, no? Kawawa naman yun kung sino man yun. Hindi ko rin alam eh. Pero sana hindi ikaw. Di ba sabi niya mananaginip siya? Oo. Kapag nanaginip ba siya, sabay yun sa tunay na pangyayari? Minsan oo. Minsan hindi. Minsan tapos na saka pa lang siya mananaginip. Kabisado mo yung nangyayari sa kanya. Ano bang mayroon sa ibon niya? Ganyan talaga si Natalia eh. Dati natatakot kami sa ugali niya. Pero sa huli, malaki siyang tulong sa amin. Marami siyang alam sa panggagamot. Nakakapagbigay din siya ng babala. Lahat ng mga sinasabi niya sinusunod namin. Nakakaligtas naman. Kaya tayo, makinig na lang tayo palagi sa kanya.
Ampon siya ng kuya mo, di ba? Nasaan yung mga magulang niya? Ang sabi ni kuya, isang babae yung napaanak niya kahit hindi siya doktor. Ang bilin ng babae sa kanya, alagaan niya yung bata. Tapos kinabukasan wala na yung babae. Bata na lang yung naiwan sa kanya. Kaya simula noon, hindi niya na nakita yung babae. Nakakatakot naman yan. Iniwan lang basta ng babaeng yun ang bata sa kuya mo. Okay na rin yun. Mahal din naman ni kuya si Natalia eh. Hindi kaya anak siya ng may lahing albularyo? Albularyo talaga? Hindi parang fortune teller ganon? Pwede rin. Pero may ganun pa ba ngayon? Abay, oo naman no. Siyempre nagkakaanak din yung mga fortune teller noon. Kaya nga may manghuhula ngayon, diba? Pero yung kay Natalia kasi, sadyang malakas lang. May gabay kasi siya eh. Marami akong tanong tungkol sa bata. Gusto kong malaman kung saan siya galing, kung sino ba yung nanay niya, at kung ano bang meron sa lahi nila. Pero masasabi ko rin, swerte ang pamilya na meron siya. Kahit na minsan, parang nakakatakot kapag siya lang ang kasama ko. Parang papatayin ako sa pagkapraning sa mga babala niya. Kinabukasan naman noon, parang okay naman ang paligid. Walang masamang balita na kumakalat. Pero si Natalia, habang kumakain ng agahan, nagsalita. Nakuha na siya. Isang babaeng buntis ang nakita ko sa panaginip ko. Malaki na yung tiyan niya. Nakita mo sa mukha? Opo, pero hindi ko po siya kilala. Naku, sino kaya yung buntis na yun? Patay na ba siya, Natalia? Parang hindi pa po. Pero nakita kong kinuha siya. Hindi ko siya nakitang namatay. Ibig sabihin ay nawawala pa. At mukhang hindi napansin ng pamilya. Isang buong araw ang lumipas. Hindi pa rin nababalita ang tungkol sa buntis na nawawala. Sumunod ang karagdagang isa pang araw at wala pa rin nababalita. Panay naman ang tanong ko kay Manang Rema at ang sagot naman niya palagi, maayos naman raw ang lagay ng baryo. Kung ganun po, sino? Naisip ko nga baka sa ibang baryo yun eh. Pero kung may mga usapin man tungkol naman yun sa ingay ng mga aso nila, parang gabi-gabi na lang daw umaalulong ang mga aso. Kahit naman po dito sa atin, umaalulong yung aso. Hindi kasi ito tulad noon. Tahimik ang baryo. Pero ngayon ay may ganito na. Mukhang dahil din sa amin, Manang. Nasundan nga raw kami, sabi ni Natalia. At natuklasan na maraming buntis dito. Wala po ba ditong albularyo? Albularyo? Meron dito. Pero hindi ko alam kung magaling siya. Basta ang sabi niya isa siyang albularyo. Eksperto din siya sa mga herbal katulad ni Sir Greg. Sino po? Yung matanda na kausap natin sa paradahan ng tricycle. Pagsapit naman ng hapon, lumabas naman kami ni Brim. Pero hindi naman kami lumayo talaga sa bahay. Mahirap na kasing gabihin na naman. Nakakita naman ako ng ihaw-ihaw sa daan. Napaturo naman ako dahil sa paglilihi. Wag yan. Baka mamaya hindi yan malinis. Pero gusto ko eh. Magluto na lang tayo mamaya sa bahay. May baboy at manok dun sa ref. Ako magluluto. Talaga? Oo nga, basta wag lang dyan. Baka mamaya may anggaw pala yan, di naging aswang tayo. Baliw ka talaga. Nahiya ako sa hindi naging praning Uy, Mercy. Sa wakas na pagala ka rin Kumusta? Uy, Alodia. Hirap na hirap ka na sa tiyan mo Ang laki na, no? Naninipa na ba yung baby mo? Ha? Naku, napansin mo ba na parang hindi masigla? Ang totoo kasi niyan, pumunta ako sa ospital kahapon. Ang sabi ng doktor, nawawala-wala daw ang heartbeat ng baby ko. Ha? Naku, bakit naman daw? Hindi ko nga rin alam Kinakabahan nga ako. Pero binigyan naman niya ako ng maiinom para dito. Pampakapit daw. Baka kasi nagbubuhat ka ng mabibigat. Bawal yun Nag-iigib kasi ako ng tubig galing sa puso. Isang balde tapos puno yun. Ano? Hala, itigil mo na yan. Magtawag ka na lang ng tutulong sa'yo. Kasi baka mamaya mapano pa yung baby mo. Oo nga Pero ikaw, medyo lumalapad na yung balakang mo Nananaba ka na. Oo nga May heartbeat na, di ba? Patingin nga ako.
Diretso siya hawak sa tiyan ko. Sa mismong puson talaga. Napaatras naman ako bigla dahil hindi ako sanay na hinahawakan bigla ng kahit sino. Ay, sorry may kiliti ka pala? Oo, medyo sorry din Hindi kasi ako sanay na hinahawakan na lang basta. Tsaka magpaalam ka rin kung hahawak ka. Halika na, Oyster. Umuwi na tayo. Hinila lang ako ni Brim. Parang mas nabadtre pa siya sa ginawa ni Alodja sa akin. Nilingon ko lang si Alodja at sinenyasa na aalis na. Napangiwi naman siya habang humihingi ng pasensya. Hoy, alam mo ang sama ng ugali mo dun. Bakit ba? Sino ba siya para hawakan ka na walang permiso ko? Paano kung may usog siya tapos malakas pa? Baliw, buntis din kaya yun. Walang heartbeat yung baby niya, no? Ibig sabihin nga nun, maawa pa tayo. Hindi ka ba naaawa? Naaawa naman ako. Pero huwag naman sanang hawakan ka ng walang paalam. Napaatras ka nga Yun kasi yung point ko. Magpapaalam man lang sana. Hindi yung basta-basta na lang. Buti sana kung mag-BFF kayo. Pero hindi naman, di ba? Oo na. Sorry na. Huwag ka nang magalit. Nakabusango talaga si Brim hanggang sa makauwi kami sa bahay. Agad niyang inasikaso ang karne na iihawin niya para sa akin. Ako naman, napunta sa likod ng bahay at nadatnan na naman si Natalia roon. Nakatingala siya sa puno ng kahoy. Pero naramdaman niya ako agad kaya napatingin siya sa akin. Tita Mercy, bakit ka nagpahawak? Aha? Nararamdaman ko ang presensya ng aswang sa'yo. Nahawakan ka niya sa tiyan. Ano? Aswang? Mas malakas na ang presensya niya ngayon sa'yo dahil nga nahawakan ka niya. Ang presensyang yan, pag-aari yan ng aswang. Teka, paano yun, Natalia? Buntis din yung humawak sa akin. Ang buntis na humawak sa'yo, minunal siya sa palapulusuhan, di ba? Aha? Hindi ko napansin. Yun ang buntis na kinuha. Ginaya siya para linlangin ka. Sinasabi mo ba na hindi siya si Alodja? Opo, ang tunay na may pagkataong ganon, tinatago niya. Pero hinahanap ito ng isang albularyo. Huwag ka pong lumabas ng bahay at kailangan natin ng tulong ng albularyo na yon. Sinong albularyo? Tatawagin po siya ng gabay ko. Mamaya po nandito na siya. Tumango ako ng marahan. Tapos lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa kamay. Inakay niya ako papasok sa loob ng bahay. Lumipad naman ang ibon niya palayo. Nakasalubong naman namin si Brim sa pintuan sa kusina. Bumaba ang mga mata nito sa kamay ni Natalia na hawak ako. Brim, aswang daw yung buntis. Ano? Nagpahawa kayo sa aswang. Dapat hindi niyo siya hinayaan. Sa ganong paraan makukuha po siya at walang magagawa ang panangga na suot niya. Darating po yung albularyo, Uncle. Papasukin niyo po. Tulad ng sabi ni Natalia, mga 6:00 ng hapon nagsimula akong makaramdam ng parang sasakit ang ulo ko. May dumating rin sa pagkakataong yon. At ang pinapasok nila ay walang iba kundi si Lolo Claudio. Albularyo pala ho kayo? Oo, tama ka. At naiintindihan ko ang pag-iingat mo noon, lalo na't iniiwas mo ang asawa mo sa akin. Pero matagal ko na kayo minamanmanan at sa sobrang pagkatuto ko sa inyo, nililang ako na aswang. Ibang buntis ang kinuha niya at hindi ko na naagapan. Minamanmanan niyo ho kami? Alam ko ang target na aswang ay si Mercy. Alam kong alam niyo rin ito, kaya kayo nag-iingat. Alam kong may protection din kayo. Kaya ang ginawa ko ay binantayan ko na lamang kayo. Ngunit nahinto ang pagbabantay ko. Nang sinimulan kong hanapin ang isang buntis, naisahan niya ako dahil doon. Yung buntis na nawala po, si Alodja po ba? Tama ka, siya nga. Kung siya po yun, hindi niyo po ba nakikita na gumagala yung peke? Galaw ko lang din ang binabantayan niya. At kahit ang pinakamagaling na gabay ay nandito na sa inyo, naiisahan niya pa rin ito. Huli laging dumarating ang panaginip sa anak ko. Bakit ho ganun? Ang iba naman nauuna. Tapos yung iba sumasabay naman sa pangyayari. Hindi ba pwedeng mauna muna ang babala? Parang nang aasar lang sa kanya yung mga panaginip. Ang tanong na yan, walang makakasagot na kahit na sino sa atin.
Pero nagbibigay naman siya ng palatandaan sa atin, hindi ba? Bago makuha ang buntis, sinabi niya may buntis na mapapahamak. Kung matalino at magaling tayo manunugis, kaya natin pangawakan ang napakasimpleng palatandaan para hanapin ang biktima. Pero gabi na ho. Ano ko bang gagawin namin para maligtas yung asawa ko? Kumakalat na po yung lagnat niya, oh. Greg, ikaw ang kikilos. Kailangan ko ng luyang pula at puti. Ako na ho ang maghahanda. Brim, natatakot ako. Ang bigat na rin ang ulo ko. Nandito lang ako, Mercy. Huwag kang matakot. Kaya natin to. Hindi ko papayagan na manaig ang aswang na yun. Hindi po kita iiwan. Nakaupo lang ako sa sofa noon pero unti-unti akong nawawalan ng lakas. Maya-maya ay nakaramdam ako ng masakit na guhit sa tiyan. Napadaing ako ng konti pero hinawakan ako ni Natalia. Hindi kita papakawalan, Tita Mercy. Natalia, kaya mo ba siyang pigilan? Ngayon ko lang po ito gagawin kaya hindi ko po alam. Nagsihanda ang lahat noon. Lalo na si Kuya Greg na may dala ng buntot pagi at iba pang panlaban sa aswang. Anong gagawin mo, kuya? Papatayin ko ang aswang. Na mag-isa ka? Depende sa'yo kung sasamahan mo ko. Hindi siya makukuha hanggat nandito pa kami ni Lolo Claudio, Uncle Brim. Nahinto sa pagsasalita si Natalia nang makarinig ng kakaibang tunog sa gate na parang inaakyat. Sarado naman ang buong bahay. Pero sa pagkakataong yon, wala na akong tiwala sa pagiging secured nito. Nandito na siya. Ano? Papasok siya dito at susugod ng hindi natatakot? Yun kasi ang kailangan niyang gawin. Ang mahahawakan ng biktima niya. Magkalat kayo ng asin sa buong bahay. Ano ba kasing gusto niya? Kukuhain niya yung mag-ina ko? Mabruha siya, ha? Magsasabunatan na lang kaming dalawa. Kakalbuhin ko siya. Kasunod naman na nangyari ay ang biglaang pagsakit ng tiyan ko. Lahat ng tao sa bahay ay kumilos na. Dinapuan naman ako ng ibon ni Natalia. At si Lolo Claudio at Natalia naman. Tali-daling nilatag ang luyang pula at puti sa sahig. Halika! Dito ka sa gitna, iya! Lolo Claudio, sakit po ng tiyan ko. Mercy, tiisin mo lang. Huwag ka magpapatalo. Poprotektahan kita. Natalia, bantayan mo siya, ha? Binaligtad ko na ang walis bawat pintuan. Umalis din si Brim noon na walang paalam para kumuha ng bagay na magagamit nito panlaban. Nakapwesto na rin ako sa gitna ng nakapalibot na mga luya at ang ibon ay hindi na umaalis sa akin. Dahil naman doon, nakakaya ko ang sakit ng tiyan at panghihina ng katawan. Pero sa labas ng bahay, nakakarinig na ako ng angil at parang may nag-aaway. Pero nasa loob pa lang naman sila Kuya Greg. Anong nangyayari? Bakit parang may kalaban na siya sa labas? Kakaibang pakiramdam ito. May kalaban po siya sa labas. Hindi tao. Lalabas ako. Baka dalawang aswang ang nandyan, sir. Mag-iingat ka po. Hintayin mo ako, kuya. Pagbukas ng pinto, mas lumakas ang angil sa labas. Nagtakbuhan na sila Brim at Manang Rema. Nagsimula ang labanan roon. Hindi ko naman nakikita ang mga nangyayari. Pero naririnig ko lang ang mga boses nilang naglalaban. Si Natalia at Lolo Claudio naman. Pumasok sa loob ng bilog. Ang kamay nila ay nasa ulo ko lang. At pareho silang umuusal ng kanilang mga dasal. Ako naman, pinagpapawisan sa panghihina na nararamdaman ko. Kapag hahawakan ko ang binti ko, sobrang lamig na nito. Hindi kami magpapatalo sa iyo, aswang ka! Hindi ko isusuko mag-ina ko sa iyo! Mag-ingat ka, Brim. Matulis ang kuko niya. Manang, sabuyan mo na asin! Opo, sir. Nagkamali ka ng sinugot nito, aswang. Ayan ang sayo. Maligo ka ng asin. Umalingaw-ngaw ang angil sa labas. Nakakarinig rin ako ng isa pang boses ng babae. Pero nakakabighaning pakinggan yon. Ipinikit ko lang ang mga mata ko at hinawakan ang tiyan ko. Todo dasal ako noon na sana huminto na ang sakit ng tiyan ko at ang panghihina ko. Parang nagmamanifest naman ang dasal ko dahil humuhupa nga ito. Sakit! Brim! Manang, iwasin agad! Brim, mag-ingat ka! Tsaka ikaw, Manang, mabilis siya!
Sige, sir. Habang umuusok pa siya. Sakalin mo siya, kuya. Hindi ako papatalo sa'yo, hayop ka! Brem! Sir Brem! Huwag ka pong tumayo, Tita Mercy. Nandun si Papa, hindi siya pababayaan dun. Naririnig ko kasi Natalia. Nasasaktan na siya. Kumalma ka lang, Mercy. Unti-unti na siya natatalo. Nararamdaman mo na, hindi ba? Sobrang gulo pakinggan ang ingay sa labas. Naging mas malagim pa ang angil ng aswang. Ako naman, hindi maiwasang umiyak ng todo dahil hindi ako makaalis sa kinaroroonan ko. Pero oo, humuhupa noon ang sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa may mabilis na tumakbong pumasok sa bahay. At isang aso yon. Duguan na ito pero nang sumugod ito palapit sa akin. Biglang hindi ito makalapit. Kahit ano pang pilit nito. Akin ka! Pagkain kita! Mercy! Ngunit biglang may pumasok rin na nauna pa kay Brim. Isang babae ito. Napakaganda at napakaputi. Pero berde ang mga mata at may buntot pa. Mabilis itong kumilos at pinuluputan ng berdeng buntot sa leeg ang malaking aso na yon. Hinagis nito sa hagdan at tumakbo naman si Kuya Greg para hampasin ito ng buntot pagi. Tumakbo si Brim na duguan para saksakin sana ang aswang. Pero inatake nito si Brim. Napahiyaw ako pero sinalubong ito ni Manang Rema ng asin. Sunod naman ay inatake ito ng magandang babae. Hindi ko alam kung anong nilalang yon. Pero dahil dihado na ang aswang, humupa na ang sakit sa tiyan ko. Nakapagpahinga ako sa hirap at nawawala na rin ang bigat sa pakiramdam ko. Ano? Lalaban ka ba? Kung sino ka mang aswang ka, nagkamali ka ng lugar na pinuntahan! Bakit mo ba kami sinundan? May rason naman ako kung bakit ko kayo sinundan. Ikaw na babae ka. Ang kapal ng mukha mo. Ano naman ang kasalanan ko sa'yo? 4 na buwan na nakaraan. Inahas mo ang nobyo ng pamangkin ko. Ano? Sobrang nasaktan siya. Tapos bandang uli, iniwan mo rin yung lalaking yun tapos nagpabuntis ka sa bakla. Hoy! For your information, siya yung niloko ng lalaking yun. Napakababaw ng dahilan mo. Sabihin mo gutom ka lang. Pero kahit na bakla ako, at least nagpakalalaki ako, no? Hindi ako katulad ng pamangkin mong duwag. Away bata sumasali ka. Hangal ka pala Walang kwenta ang pinagsasabi niyan. Hoy! Kung ano man yung rason mo, kumukuha ka pa rin ng buntis at nang bibiktima na isa pang buntis. Dahil dyan, pagbabayaran mo ang ginagawa mo! Hinampas ito ulit ni Kuya Greg ng buntot pagi. At umangil ito ng umangil. Sinundan pa ng sinaksak ito ng babae gamit ng mahabang kukurin hanggang sa bawian ito ng buhay. Doon ako nakawala ng tuluyan sa sama ng pakiramdam. Nang mamatay ang aswang, paika-ika si Brim na lumapit sa akin. Mercy! Diyos ko po, Brim. Ang dami mong dugo. Sorry dahil sa akin napalaban ka. Ano ba yan? Huwag kang umiyak, no? Sobrang proud ako ngayon. Alam mo ba yun? Akalain mo, nagawa ko pala ito. Naipaglaban ko yung mag-ina ko. Nagwagi kayo. Maraming salamat po sa tulong, Lolo Claudio. Malakas ang anak mo at napakatalino. Mama? Ha? Mama? Anong mama? Siya po ang mama ko, Papa. Paglingon ni Kuya Greg sa nilalang, na biglang naging normal na magandang babae. Natulala ito. Ikaw? Ngumiti ang babae kay Kuya Greg at tumango. Si Natalia naman napakalapad ng ngiti at napatakbo papunta sa babae. Yumakap ito ng mahigpit. Salamat po, Mama. Tinulungan mo sila, Papa. Kilala mo nanay mo, Natalia? Opo, Papa. Si Amyaw po, oh. Alaga niya na pinadala sa akin para bantayan po ako. Isa siyang engkantada. May lahi kang engkantada, Natalia. Ano ka mo, Mang Claudio? Engkantada. Opo, engkanto po ang mama ko. Pinaliwanag na po niya sa akin na hindi siya tao at wag ko raw pong sasabihin kahit kanino. Pero bakit siya nandito ngayon? Kukunin ka na ba niya? Iiwan mo na ba si Papa, anak? Hindi po, Papa. Dito pa rin po ako sa inyo. Matagal ko na po siyang kilala at nakakausap. Hindi naman po niya ako kinukuha.
Bawal po ako sa mundo nila dahil may dugo po akong tao. Kaya dito na lang po ako sa inyo. Nagkatinginan kami ni Brim. Tulad ko ay manghang-mangha rin siya sa nakikita. Sobrang ganda kasi ng babae. Nagkamustahan naman sila Kuya Greg at ang babae bilang formal nila na pagkakakilala. Maraming salamat sa tulong mo ha. Yumuko ang babae sa kanya bilang respeto. Hindi naman ito nagsasalita. Panay lang ang ngiti. Ang akala ko hindi na ito magsasalita. Pero nagulat ako nang marinig ang boses nito na hindi man lang bumubuka ang bibig. Nagsasalita ito sa isip at naririnig namin. Nagpasalamat lang ito kay Kuya Greg at saka kinuha ang bangkay ng aswang at naglaho kasama ito. May lahing engkanto ka, Natalia? Opo, Uncle. At matagal mo na tong alam? Gamutin na lang po natin yung mga sugat nyo. Natapos ang problema namin nung gabing yon. Ginamot ko ang mga kalmot ni Brim. Labis din ang pasasalamat namin noon kay Lolo Claudio. Ang ibo naman ni Natalia, hindi na nahirapan tuntunin kung nasaan si Alodia. Wala na kasing aswang na humaharang sa balintataw nito. Kaya naituro ni Natalia sa matanda ang kinaroroonan ng buntis. Nailigtas si Alodia nung gabing yon at pagkasunod na araw, nagkita kami. Kumusta ka, Alodia? Mercy? Kumusta ka? Aayos ka lang ba? Ang sabi ng aswang, gagamitin niya yung katauhan ko para pahirapan ka. Ginamit nga niya pero nabuko naman siya agad. Alam naming hindi ikaw yon at nasa panganib ka. Nailigtas ako ni Lolo Claudio. Oo, at salamat sa kanya, patay na rin ang aswang. Pasensya na, nasundan kasi kami noon. At pati tuloy ikaw napahamak. Buti nga, hindi ka niya kinain eh. Kapag ginawa kasi niya yon, hindi niya magagamit ang katauhan ko laban sa'yo. Pero salamat naman na tapos na to. Ay babae ang anak namin ni Brim. Kahit may pagkabinabai siya, hinarap pa rin niya ako sa altar. Nandoon po ang mga magulang namin. Tinanggap din kami sa huli, kahit na medyo magulo sila sa umpisa. Tutol kasi talaga ang mga magulang ko. Dahil nga malamya ang ama ng anak ko. Pero sa huli, wala rin naman silang nagawa. Pinag-aaralan naman ni Brim maging kilos lalaki at ugaling lalaki minsan. Ang rason niya kasi, ayaw niya na sa pagdating ng araw, paglaki ng anak niya, kakantsawan ito ng mga kapwa bata na bakla ang ama. Kaya para sa anak niya nagpakalalaki siya. Pero hindi na po nasundan ng anak namin. Para sa akin, ayos na ako sa nag-iisang anak. Masaya naman kaming tatlo na magkakasama. At sobrang